Good morning, Abu Dhabi! So, hey guys, it's Nene here. So, today is our second day and our last day here in Abu Dhabi. So, later na yung flight natin pa Singapore at night around 9:45 p.m. As in, nag-transit lang ako here, guys. And in-avail ko kasi yung Abu Dhabi stopover experience ng Etihad. So, by the way, nag-i-stay tayo. Hindi ko alam kung nasabi ko na dito sa vlog, but we're staying here at Traders Hotel by Shangri-La. So, thank you so much sa Etihad for this amazing free hotel stay. So, I'll show more details later. I-room tour ko kayo. Kung makagawa pa ng room tour, I'll try to make a room tour. But anyway, guys, so today, my plans are I'll be going to the Grand Mosque and then maybe I'll go back to the hotel. Mag-chill lang a little bit, roam around the vicinity. Check out ako around 2 p.m. So, by the way, guys, for the Abu Dhabi experience, stopover program, then, dun sa hotel booking nila, yung ito kasing hotel na book ko, open siya for 24 hours check-in, check-out. So, yung stay mo talaga here will be 24 hours. So, for me, nag-check-in ako around 2 p.m. yesterday. So, I'll be checking out also by 2 p.m. today. So, diba, sobrang sulit. So, thank you so much, Etihad, for this experience. No, hindi to sponsored. But, sponsored nila tong hotel. Like, hindi yung kinontak akong sponsored, but you know what I mean. Kasama kasi siya dun sa in-avail kong ticket sa kanila, but free. You know what I mean? Super worth it. Feeling ko may bago na akong favorite airline dahil dito. So, if you're flying with Etihad or you're planning to fly with Etihad, I highly recommend you guys to do the Abu Dhabi stopover. Sobrang worth it. Din punta kayo sa Qasr Al Watan. Super, grabe. Like, until now, hindi ako makaget over kung gaano siya kaganda. Like, the best. But anyway, so guys, bababa lang ako, kain na ako ng breakfast. Kasi I availed their breakfast din pala. You know what? 120 AED yung original price. But they gave me discount. So, 80 AED na lang. So, around 1 to ata yung charge sa akin sa card ko. But, yeah, let's see kung worth it. But I think it's worth it. Actually, nagbasa muna ako ng mga reviews kung i-avail ko siya and all. Tsaka, chinek ko kasi parang mas okay na i-avail ko na kaysa pumunta pa ako ng ibang place para mag-breakfast. Ang mahal ng taxi, grabe. Parang feel ko ganun lang din yung gagastusin ko, kaya nag-avail na ako. Then, good thing. Nagbigay pa sila ng discount, diba? Very nice. But anyways, let's go na sa baba and kain na tayong breakfast para makalarga na tayo. Then, ayun, pagka-checkout ko, I'm planning to go to Yas Bay and Alcana Marina just to roam around. Then, I'm planning to take the water taxi but I'm still deciding where will be my starting point, kung dito ba sa Alcana or sa Yas Bay. Then, ang team target ko kasi sana around yung sunset. Pagkatas ng water taxi, bounce na ako papuntang hotel, then punta na tayo ng airport. Then, wait na lang tayo sa flight natin. So, yan. Naka-online check-in na rin naman tayo. And guys, OMG, I'm so excited. Kasi, yung airplane, mamaya na sasakyan natin is the A380. Oh my gosh. I don't know kung yun yung double-decker bus, but I know that's the double-decker bus. Like, one of the biggest plane, or I don't know, maybe the biggest plane currently. It's my first time riding it, so yeah, I'm so excited. So this is what it looks like, guys. Here, dun yung room. By the way, guys, look at this hotel. It's so pretty, right? Super ganda. So guys, yun yung mga selection ng breads nila. Marami pa dito din. Bala ko sa labas ako. So, kain muna tayo. So, guys,
guys, ito yung breakfast ko. So, may fried rice ako, chicken and beef sausage, hash brown, eggs, and almond croissant. Then, turkey, ham, then steamed bun. So, tingnan nyo naman yung view ko. Ang ganda. Let's eat, guys. Ang ganda ng view ko ngayon, grabe. Ang daming tao ngayon daw. Mukhang may isang team na dumating. Football team ata from I don't know what country, but okay naman yung breakfast. Yung sucks lang for me. Nakaka-overwhelm yung kasi ang daming choices. Ganda ng view. Salad station. Plate number 2. Fruits, Danish, apricot, and lemon manakish. That's it, guys. So we're going na to the Grand Mosque. Naglagay na ako nitong hijab. Pero scarf lang pouch. Kasi mainit. And record din naman. So yeah. Let's go. Ang ganda, guys. Grabe. Wow. Agad. Sobrang ganda. Ice cream. Against the light though. Pati yung floors, guys, so grabe, ang ganda.
So, ito yung hallway, guys. So, may big cabinet dyan. Then, ito. Akalimutan yung tawag sa ganyan. Then, yung CR dyan. And then, here's the bed. Actually, na-upgrade nila ako. With balcony yan, guys. Dapat standard room lang. But, binigyan nila ako na 2 double beds. So, yeah. Actually, malaki to. Then, ayan. So, merong sofa and coffee table dyan. And then, yan. So, ayan. May TV din. And then, may nook here. So, babay na tayo sa hotel natin, guys. Mag-check out na ako. And, again, thank you so much, Etihad, for the free hotel stay here in Traders Hotel by Shangri-La, Abu Dhabi. Yay! Bye, 235. Thank you. Yan, guys. Guys, look what I got here. The original fix chocolate that can't get kanafe of it. Ang late ko nang nag-join sa bandwagon. But anyway, I think it's time na. Perfect time. Since nandito ako sa UAE. And may branch sila sa Abu Dhabi. So, ito yung original na Dubai chocolate, guys. So, good thing may branch sila sa Abu Dhabi. So, umorder ako sa Deliveroo. Nabot ako na ito, 1 piece is 68.25 dirhams. But, sa Deliveroo kasi parang may service fee na 3 dirhams. So, nadagdagan siya. So, 71.25 ata yung total ko. So, yeah, let's go, guys. Let's try it. Try na natin. Grabe ang mahal nito. Chocolate na to. But let's see sana worth it. So, saya. Excited na ako. So, ang sabi pala dito, if refrigerated, it was indulged within 3 days. So, ewan ko nang ginagawa ng mga pasabay. Paano nila na ma-manage. O kaya yung mga reseller, paano nila na babenta ng matagal. I mean, nag-i-stock sila, nag-i-stock tas resell sila. So, hindi ko alam kung paano nila ginagawa. But anyways, try na natin. In fairness, maganda quality ng ano nila. Packaging talagang secure na secure. Ito na! Pasensya yung angle ang pangit. Ang ganda ng color! Wow! Ay, ba't hindi gano'n shiny? Ay, medyo parang pangit yung batch yung napunta sa ano. Anyways. Ang ganda. Ang bigat niya though. Ang bigat niya. Hindi ko pala nasabi sa inyo. Original. Saya. Let's see. Try natin i-break sa gitna. Let's see kung magka-crunch. Sana naririnig. Pag hindi, i-dilag. Dito, try ko dito. Ganda niya, oh. Love it. Take a picture lang ko lang. Ay, hindi nag-snap daan. Oh. Hala. Look. Oh my gosh, see that? Hala, ang saya. Sana di ako maumay do. Kasi usually, pag kanape, nauumay na ako. Kasi nga, may tinda kami parang ganito sa shop. Hindi ganito ah. Ibang version, may chocolate na version nito. Pero, maganda yung pagka-temper. Pero hindi na nag-snap. Ang sad, siguro dahil na-refrigerate. But anyways. Ang saya, guys. Oh my gosh. Guys, let's taste. Check natin kung masarap ba talaga. Dansa. Masarap naman siya. Nilalastaan ko, lasang-lasang pistachio siya.
Pero siguro kasi since may idea na ako ng lasa ng kanape, hindi na ako parang wow na wow. Pero masarap naman siya. Very creamy din yung loob. Let's see. I love it. I'm super understand kung bakit lang kung 3 days lang yung ma-absorb yung kunafe, yung kataypi, yung cream. Tsaka pag niref kasi lalamig, like, magiging sabi yung kataypi talaga guys. Mahap naman. Hindi siya masyadong matabis, surprisingly. Yung milk chocolate, kalasa niya yung chocolate na ginagamit namin, which is yung Calibu. Though di ko sure kung same chocolate yung gamit. Tapos yung tempering lang nito, hindi masyadong maganda daw. Hindi siya shiny. Kaya walang crack effect. Kaya maharap. Hindi masyadong matamis. Hindi na. Lalo siguro dun sa mga walang idea anong lasa nung diba? I mean nung kanape tsaka ng kataypi, ma-appreciate nyo ito. Though hindi ko masyado malasaan yung tahini or yeah, hindi ko gaano malasahan, I think. Hindi ko sure ako. Parang, pero lasang-lasa ko yung pistachio. Ang mess lang niya kainin. Grabe. Ang sarap. Pero messy nga lang siya kainin. Yung pistachio niya, kalasa ng pistachio ng favorite na donut shop ng pistachio ng donut shop na binibilang ko sa Qatar. Adik na adik din kasi ako sa Papis, guys. Papis pistachio flavor na donut. Oh, super good. So, yeah. Sarap. Masarap nga naman. Masarap naman siya. Yun lang. Nag-expect lang ako na maganda yung pagkaka-temper ng chocolate as per dun sa na-advertise nila. But, yeah. Tsaka kasi for that price, dapat nga naman talaga tempered yung chocolate mo. But yeah, I'll give it a good 9. Masarap naman siya. Worth it naman. Lalo kung hindi nyo siya hindi nyo pa natatry yung kanafe at saka pistachio with tahini na combo. Masarap. Do may idea na kasi, tsaka basta kung wala pa idea sa lasa ng kataypi sa ibang food. Ako kasi meron. So, yeah. Masarap. Pero reminds me ng kunafa fudge na ginagawa namin sa shop. Actually, bago pa sumikat to, may version din akong ganitong ginawa. Hindi lang siya sumikat. Sa kaming version, white chocolate pistachio din naman. Kunafa fudge yun. White chocolate, plus pistachios, and then cream cheese. May cream cheese filling. Kunafa fudge. Yun yung tawag namin. Bestseller namin siya sa shop actually. Then, yun. Sana pag nasa Qatar naman kayo, try nyo rin. Ewan ko kung for sale pa until now. But I don't know. So, kasi yung Ramadan lang namin siya binibenta ngayon. But before, all day yun available sa shop nila. So, yeah. It's really nice. Hey guys. So, ngayon, naglalakad lang ako papuntang Alcana Marina. Ayun na yun. Nakikita ko na malapit lang naman siya. And good thing na lang may shades dito. I mean, yung mga puno. So, hindi masyado mainit. Grabe. Alala ko nung ginagawa ko to sa Qatar. Grabe. Ang lala din ng init dun eh. So, ayan na yung Shangri-La Residences. Magkatabi lang sila ng Traders Hotel. Yan. I think ito para namang ano. Hindi siya hotel eh. Residences nga. Yan. So far, okay din dito sa Abu Dhabi though. Kung magbabakasyon, siguro. Hindi ko lang alam pagka ikaw yung titira ka na dito.
Pero siguro naman kung for me, mas gusto ko kasi yung mode of transport, yung transportation ng Qatar. Kasi mas accessible, may metro doon. Dito kasi parang probinsya talaga, wala pa kasi metro dito sa Abu Dhabi. Sa Dubai meron. But Abu Dhabi, hindi ko sure kung meron na. Pero I think wala pa from Google reviews. But correct me, Google reviews. Google, correct me if I'm wrong. Though may mga bus stop. Like for example, ayan o, may bus stop dyan. But ayun nga, pag bus kasi maraming matagal, maghintay kang matagal kasi nga lakad galore ka dun. But anyways, ayun na nga. That's what I'm saying. Diba? Who would have thought? Little Nene, I hope you're proud of adult Nene. Imagine, sino makakakala makakapaglakad tayo sa streets ng Abu Dhabi? So may souk din pala dito. But nakita ko kasi parang hindi naman masyadong dyan. So di na tayo magsusuk. Diretso na tayo sa Marina, Alcana Marina. So yeah. Yun lang. Basurahan ba yun? Pangit doon. Ayun na, malapit na, nakikita ko na siya eh. So nandito din yung National Aquarium ata nila. Hindi na tayo pupunta doon. Ayun lang guys, suggest ko pala. Pag solo travel sa Abu Dhabi, medyo pricey. Hindi pala medyo, pricey. When it comes to transpo tapos Philippine peso gamit nyo. Pero siguro kung USD hindi ko rin kasi sure pero feel ko naman same. Medyo pricey for me pagka solo travel though parang halos same lang ng SG at hindi pricey din talaga parang Qatar. Pero mas mura yung mga yun lang din napatunayan ko, mas mura kahit mas mura kayo si transpo ng Qatar. Tapos the souk Al-Qaryat Al-Beri. I hope I'm pronouncing it correctly, but lakad lang tayo. Isa pa pala sa napansin ko, alam nyo, ewan ko for me mas less desierto, grabe. Mas less desert vibes dito sa Abu Dhabi versus Qatar, for me Kasi for example, or baka kasi nakukoberan lang ng trees. For example kasi, diba galing tayo expressway, Dau City. Hindi, halos same lang, pero feeling ko talaga mas less. Ito na pala yung Shangri-La talaga sa Abu Dhabi. Yarn, magkakatabi lang silang tatlo, residences and traders. This is the 5-star one. Ganda na entrance, pack na pack. Yan, may mosque din ulit. Kamukha ng dome ng mosque sa Grand Mosque. And guys, ayan na. Hindi na ako nag-taxi. For the lakad galore tayo para maubos natin yung fix. Ka-zoom pala. Init lang. So, nag-book kasi ako ng water taxi. 4:30 pa naman. But gusto ko kasi maglakad-lakad around Marina, Alcana. So, we're here na, guys! Hindi ko alam kung kita nyo na. But anyways, katabi lang siya literal ng Shangri-La, Abu Dhabi. So, grabe. OMG. Okay. Nakita ko na saan tayo sasakay mamaya ng water taxi. Gandara. Ang haba pala nito. But anyways, papakita ko sa inyo. Wait. Ayan. Bongga. Ito, yung design niya, it reminds me of Conrad sa may mowa. I don't know if ako lang ba. Welcome to Alcana. Ganda, guys.
Busog. Feel ko mas maganda to sa gabi daw. Dami mga parang yate ba yan? Ah, okay. So ito yung version nila ng The Pearl. Yun ba yun? Ng Porto Arabia. Comment down below. Grabe guys, ang ganda dito. So, dito here sa Alcana Marines. Ganda na yung nila. So guys, tapos na tayo dito sa Alcana. Sayang hindi ko na videohan yung front ng cave, but para lang siyang yun. But cave yun nakasulat. But anyways, what's important is yung loob. Grabe ang ganda, no? So yeah, let's see. Ito, mag-water taxi tayo ngayon. Ang init, grabe, hindi ko expect. Mas mainit ngayon kaysa kahapon. Naka-aircon lang tayo majority of the time. But anyways, waiting na lang tayo sa water taxi and let's go na! So guys, yan ang sasakyan natin. Water taxi, let's go! Ganda, bongga. Social. Mag-iate tayo ngayon, guys. Very touristy spots yung ginawa natin. But anyways, minsan na lang tayo nasabi namin. So, gusto ko sana dun sa hawak ba? Hindi possible kasi mainit. So, hopefully man makakaya. But I don't think so. Init pa din. But anyways, sana mabuta ka sa sunset. If not, okay lang. So yeah, let's go to Yasmin. So guys, we're here at Yas Bay already. And yeah, typical na parang seaside vibes, something siya, na may hotel. So parang siyang Conrad. Kasi malapit sa seaside yung Conrad, right? Then ayun, oo, actually, parang siyang seaside. But medyo masyashal. Let's go. May mga restaurants here. Then may activities. Then nandito din daw yung Etihad Arena. Yan. Cute. Kamukha nung nasa loob kahapon. So guys, ayan ay Etihad Arena. Ang ganda. Parang siyang seaside. Yung Moa Arena, malapit din sa
seaside. Tapos may ganyan din. O, diba? May concert dito next week or next week eh. Yeah, Etihad Arena. Concert, the One Republic. Tapos alongside, merong mga bars. Oh, so parang mas maluwag dito than Qatar. Yeah, I think pwede palang pork din ata here. I'm not 1000% sure, but I think. Yeah. Ayan yung mga bar. Itong Central, mukhang very famous siya. Tapos mayroon for kids. Yeah. Next time na tayo. So guys, Yas Bay will be the last stop for our trip here in Abu Dhabi. So babalik lang ako ng hotel, then kunin yung gamit, then go na tayo sa airport. So that's all for our Etihad stopover. Thank you so much, Etihad, for this opportunity. Though hindi sponsored, guys. So yeah, but they paid for the hotel. So thank you so much, Etihad. So Etihad, baka naman, charger. But who knows, a girl can dream. Self-service here in Etihad. Amazing, guys. They didn't even scan my airport, only my face. OMG. So putting it na here. Bye-bye. Cute. Hey guys, so nandito na tayo sa Abu Dhabi Airport, and guess what? Nakaligo ako. May free shower, may public shower dito. And yun ang angas kasi I think sa Qatar, sa Hamad, hindi ko sure kung meron din. Pero I think sa mga lounges lang dito kahit hindi ka naka-lounge, meron. Guys, I wrote my first ever postcard for myself. So I bought it from the Louvre. So yeah, the view of Etihad Towers and Emirates Palace. Means unity in Arabic, and just like our name, our diverse group is delighted to come together to welcome you on board today's flight. Demonstration. Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. To fasten, insert the metal clip into the buckle. To adjust, pull.